Kailangan pa ba itanong yon? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. Matagal aniya niyang pinag-isipan ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education noong 2024. Ito ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa isang interview sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Duterte, hindi niya ugaling tiisin na lang ang mga pag-ataking ginagawa sa kanya, gayong ginampanan naman niya ang kanyang tungkulin bilang DepEd Secretary noon. Kaya nang magkaroon ng pagkakataong makausap ng personal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dito na niya ipinaalam ang pag-alis niya sa gabinete. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Ngunit ayon sa Vice Presidente, tinangka pa aniya siyang pigilan at kumbinsihing manatili ng Pangulo. Katunayan, inalok pa siya ng ibang posisyon at nakiusap pa si Pangulong Marcos na kung maaari ay makatulong nito si VP Sara para sa 2025 midterm elections. Ngunit hindi ang pag-atake sa pangalawang Pangulo ang pinaka nagtulak sa kanyang umalis sa pwesto. Ayon kay VP Duterte, matapos ang kanilang pag-uusap ni Pangulong Marcos Jr., dito na napatibay ang kanyang naunang desisyong umalis. Ang clincher dito, hindi yun. Hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin, pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Dinipensahan din ni Vice President Duterte ang pahayag ng Malacanang na siya ay complete failure bilang kalihim ng Department of Education. Katwiran nito, bakit tila gusto ng Pangulo na siya ay manatili sa posisyon kung talagang bigo siyang magampanan ang kanyang trabaho. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.